Start tayo sa ating Sunday School. Request natin si Pastor lang for our beginning prayer. Sige. Yes, Lord, salamat na nakulitin na nagsabas, salamat ibigay itong gamay sa kami, salamat ibigay ang wata kami tatagada kami sa son. Tawad mo na natin Espiritu Santo di manitit na tayo ng panakaawat, di adahin ni, ni Pastor X. Siya ko natin yung pagkataka kami. Kami tayo dinawat ng pangyaman ko, ang gusto nga ng kuni. Amen. Amen. So, pag-usapan muna natin yung pagkatawag ng mga 12 apostol. So, ang mga 12 apostles ay tinawag ng Panginoon before His death. So, dito yung mga 12 apostles. 12 apostles. And before the death of Jesus Christ, and so tinawag ang mga 12 apostles before the death of Jesus Christ, at ito ay inutusan or isinugo sa Israel. So maging preacher sa mga Israelites. Dito sa Matthew chapter 10, Matthew chapter 10, dito natin makita yung pangalan ng mga apostol. 10:1 Matthew 10 verse 1 hanggang 4. Matthew chapter 10 verse 1 to 4. And when he had called unto him his 12 disciples, and he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Number 2, now the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Levius, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. So ito yung mga pangalan ng mga 12 apostles dito sa Matthew chapter 10 verses 1 to 4. Then ang 12 apostles ay ito yung mission. So ito yung mission nila sa verse 5. Ang mission nila, this 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ay hindi sila inutusan na pupunta dito. Ang kanilang mission dito lang sa mga Israel. Yan. Kumbaga, in-ordain ang mga apostles, ang 12 apostles, before the death of Christ. Unlike kay Apostle Paul, ay na-ordain si Pablo after Christ's resurrection or after his death. So mayroon pong pagkakaiba. Yung sa time ni Apostle Paul, mayroong kaibahan dito
Kasi nung umakyat ang Panginoon, ikinumission or tinawag si Apostle Paul na magiging apostle sa time ito. Tinatawag na apostles ng mga Gentiles. So, may kaibahan ang pagtawag ng ating Panginoon kay Apostle Paul ikumpara sa mga 12 apostles. So, ang mga 12 apostles, ulitin ko, sila inordained ng Panginoon at ipangaral ang tungkol sa kingdom. Ipapangaral nila ang tungkol sa kingdom at ito ay na-mention din sa Matthew 10, 5 hanggang 8. Yan. So, inordain sila at ikinumission or ipinadala ng ating Panginoon sa mga Israelites at ipinapangalan itong tungkol sa kaharian. Kaya dito sa verse 7, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. So habang ipinapangaral nila ang kaharian, ano yung mga ibang gagawin nila dito sa verse 8, magpagaling sila ng mga may sakit. And then cleanse the lepers. Cleanse the lepers. And then ano pa? Raise the dead. Raise the dead. Then cast out devils. Number 4 ay cast out devils. So habang ipinapangaral yung tungkol sa kaharian, ang mga apostles ay mag-perform sila kung may sakit o mayroong nagkaroon ng kitong or pag may namatay at mayroong na demon possessed. Kaya kung balikan natin yung verse 1, inutusan sila yung binigyan ng power. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. So yung mga apostles, yun ang kanilang mission before the death of Jesus Christ. Yun yung utos ng Panginoon na kanilang pagalingin ang mga may sakit habang ipinapangaral nila ang kaharian. Habang ipinapangaral nila ang tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Even the Lord Jesus Christ in Matthew 4, ganun din ang sinasabi niya tungkol sa kaharian. Kaya pala, inutusan ang mga apostles na ipangaral ang kingdom dahil si Jesus Christ mismo ay ipinapangaral ang tungkol sa kaharian doon sa Matthew 4:17 and then Matthew 4:23 to 25.
So kung inutosan ang mga apostles na pagalingin lahat ng uri ng sakit ng tao, ganun din ang Panginoon. Kaya sa verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ano yung ipinapangaral tungkol sa kingdom? Tungkol sa paghahari. And then, ganun din yung ginawa ng ating Panginoon dito sa verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom. Preaching the gospel of the kingdom. And healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went through all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with diverse diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Ayan. So, habang ipinapangaral ang paghahari, ang kaharian ng Panginoon, kasama dito yung pagpapagaling ng mga may sakit. So ulitin ko, habang ipinapangaral yun, yung tungkol sa paghahari ng Panginoon, lahat ng mga may sakit ay kanilang pinagaling. Kaya dito sa binasa natin, healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people. So lahat ginawa ng ating Panginoon kasama ang mga apostles. Okay? So, kung titignan natin, marami silang natulungan na mga taong may sakit, may mga karamdaman, dahil yun yung programa. Ayan. Kaya nang in-order ng ating Panginoon ang mga 12 apostles, ganun din ang kanilang ginagawa, pagalingin lahat ng may sakit, lahat ng may mga physical problem, at even yung raising the dead at yung cast out devils, kasama yun sa kanilang mission before namatay ang ating Panginoon. Kaya kung pansinin natin, yung mission ng mga apostles ay hindi lang ipangaral ang tungkol sa kaharian, kundi papagalingin pa yung mga may mga problema pisikal. Katulad ng mga sakit na ito, healing, yung may mga kitong, pagalingin, yung may namatay, buhayin, at yung may na-demon possessed ay kanilang palayasin o cast out. Ayan. Then, marami pa silang mga mission na makikita natin. Kaya, ang mga apostles na pinili ng Panginoon,
ang kanilang focus ay more on dito. Okay? More on sa mga Israelites, yung pinaka-focus ng ating Panginoon sa panahon ito. Ipinapangaral ang tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. At mayroong tinatawag na authority na binigay ang Panginoon ay ang mga apostles. Authority na ipinagkaloob sa mga 12 apostol. Dito sa Mark 1:14, ay ganun din yung Ebanghelyo ay tungkol sa kaharian. Sa Mark 1:14, now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. So napapansin nyo, more on kingdom ang issue sa time ng ating Panginoon. Bakit kaya ipinapangaral nila yung tungkol sa paghahari? Siyempre, yun ay fulfillment sa sinabi ni Propeta Joel, Propeta Jeremiah, Propeta Isaiah, at yung iba pang mga propeta, si Propeta Daniel. Kaya kung titignan natin yung Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And of the increase of his government and peace, there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it, with judgment and with justice from henceforth, even forever. And the zeal of the Lord of hosts will perform this. So mayroong propesya kasi na ang mayroong may ipapanganak na magiging Prince of Peace, Counselor, Everlasting Father. At nangyari, nung dumating si Jesus Christ, yun yung fulfillment na siya ipapanganak bilang king. Pero ang nangyari naman dito sa verse na binasa natin ay may part na fulfill, mayroong part na hindi. Kasi hindi siya natuloy na maghahari sa bayang Israel. Pero ipinanganak siya bilang tagapagligtas ng Israel. Dito sa Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So si Jesus Christ ay ipinanganak. At ayon nga sa propesya, siya ay tagapagligtas sa kanyang bayang Israel. Yan, siya ipinanganak at tagapagligtas sa kanyang bayang Israel. At syempre, yung binasa natin kanina, ipinangaral na niya yung tungkol sa paghahari. At ikinomission at inorder niya yung mga 12 apostles maging kasama niya sa mission. At pinangakuhan niya pag naghahari siya, ano ba, pag naghahari ang Panginoon,
magiging ano sila, judges, judging the 12 tribes of Israel. So dito po, habang maghahari ang Panginoong Jesus, 1,000 years, itong mga 12 apostles ay magiging judges, judging the 12 tribes of Israel. So doon banda. Pero dito, ipinangako na niya sa Mateo 19. Mateo 19:28. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me, in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So itong mga 12 apostol ay magiging judges sila, judging the 12 tribes of Israel. Yun ang kanilang yun yung pangako ng ating Panginoon sa mga apostles. Yung mga 12 apostles, pinangakuhan sila na pag naghahari ang Panginoon dito sa lupa, ang mga 12 apostol ay magiging judges, judging the 12 tribes of Israel. Isa pang good news na matutunan natin, ang mga believing Israel, yan po yung pinatawag na little flock. Itong believing Israel or little flock, pag sinabi natin little flock, yan po ay referring sa mga believing Israel. Pag lost sheep naman, pag sinasabing lost sheep of the house of Israel, referring to the unbelieving Israel. So yung little flock, sila yung mga Jewish converts or mga Israel na na-convert nung habang ipinapangaral ang tungkol sa paghahari. At nung sila na-convert, na buo itong little flock, mga believing Israel, at kasama doon yung mga 12 apostol na rin, pag sinasabing little flock. At ang kingdom na ipinangako ng Panginoon, sinabi ng mga propeta, ay sa kanila ibinigay sa little flock. Luke chapter 12:32. Luke 12:32. Sige, baka gusto nyo basahin. Luke 12:32. Okay. Do not be afraid, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Alright. So, itong little flock na na-mention, ang kingdom ay sa kanila na. Okay? Yung kingdom, ito, sa kanila na ibinigay. Okay? So yun yung ipinangako ng Panginoon. Okay? Ipinangako ng Panginoon sa mga believing Israel, including the 12 apostles, at yung ito nga, mga convert, sa kanila na yung kingdom. Okay? Sa kanila yung kingdom. At ang pangako pa ng Panginoon sa kanila sa John
Sige, basahin niyo sa John chapter 10, 27 hanggang 29. Ano yung pangako niya sa little flock? Pinangakuhan sila itong little flock sa John chapter 10. Verse 27 hanggang 29. My sheep. Sige, Okay? Okay. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Give them eternal life, and they shall never die. No one can snatch them away from me. What my Father has given me is greater than everything, and no one can snatch them away from the Father's care. So, ang little flock, ito po, mga believing Israel, yung mga na-convert, naniniwala sa gospel of the kingdom, ay pinangakuhan ng ating Panginoon. Ang pangako, kaysa verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them, ano yung ipinangako, and I give unto them eternal life. So pinangakuhan sila ng eternal life. Sino po yung mga little flock? Pinangakuhan sila ng eternal life. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Sino po yung sinabihan ng ating Panginoon? Yung mga apostles and then yung mga believing Israel. So pagdating dito sa kingdom, hindi na sila kailanman maalis. Okay? Doon sa kamay ng Panginoon, so binigyan sila ng security. Binigyan sila ng security dito. So, ano yung security na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Sa Hebrews chapter 8, verse 9 to 12. Pakibasa, Hebrews. So, mayroon sila, binigyan sila ng security. Secured sila. Okay, secured sila. Itong mga little flock pagdating dyan sa millennial reign ng ating Panginoon. Sige. Sa Hebrews. Start sa verse 9. Saan akas iti tulag na inarang ko kadagiti kapulanda. Iday di albaw anang wala ko kadapada iti Egipto. Saan daa sinarimitan ti nagtutulagan mi. Isip ko na binagay ida manati ako. Dahil iti baro pakitulag laki tulog ko kadagiti Israelita. Kadagiting sakbayan nga daw manati ako. Kaya bilkunto dagiti dintintik ko kadagiti isidda. Kaya surat kunto ida isurat kunto ida dagiti puso da. Siya to ti Diyos da. Kaya sudan to dagiti tao. Bangkod santo na masapul mo agsinuro da.
sipod ta, mudak to, amin. Amin po iti tanungan, amin ga iti tanukan. Pakawanik to, dagiti basbasod da. Sang kun, dagiti dakis may naramda. Okay. So, pagdating sa millennial reign ng ating Panginoon, itong little flock, believing Israel, yung mga Jewish converts, pinangakuhan sila ng eternal life, security, na kailanman hindi na sila maaagaw pa ninuman sa kamay ng Panginoon. So, security. Ano po ang ginawa niya? Gumawa siya ng covenant. So, ang Panginoon gumawa ng new covenant sa kanila, House of Israel. New covenant. At yung new covenant na ito, ang ginawa ng Panginoon para ma-secure itong mga believing Israel, inilagay sa puso at isip nila ang katuruan ng Panginoon para sila hindi na malinlang, hindi na sila ma-deceive, hindi na sila aagawin pa ninuman. Kaya mayroong may security sa kanila. Kaya dito sa binasa natin, sa verse 10, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel." So tandaan natin with the house of Israel after those days. Says the Lord, "I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest." So, yun yung ginawa ng Panginoon sa mga naniniwala. Pagdating doon, ay gumawa ang Panginoon ng panibagong covenant or testament, at yung kanyang katuruan, kautusan ay ilalagay nilang sa kanilang puso at isip. At kailanman, hindi na sila aagawin pa sa kamay ng Panginoon. Hindi na sila ma-deceive, hindi na sila malinlang. Bakit? Inuukit na ng Panginoon ang kanyang katuruan sa kanilang puso at isip. At ito din ay fulfillment sa sinabi ni Propeta Ezekiel, chapter 36. Basahin, Ezekiel 36, 26 to 27. Ezekiel 36, 26 to 27. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Ayan. So, a new heart also will I give you, and a new spirit will put within you. So, dito na mangyayari yun. Kaya, ang promise ng Panginoon sa little flock, kasama yung mga 12 apostles na kanyang inordain before His death, yung pangako na yan ay mangyayari doon sa kingdom, doon sa millennium. Doon po mangyayari ang kanyang pangako. Kaya itong little flock, mga believing Israel, ay magkaroon sila ng security doon sa millennium. At isa pang good news, sa millennial reign ng ating Panginoon, kung bakit hindi na sila maagaw o ma-deceive, dahil si Satanas ay ikukulong ng Panginoon. 1,000 years dito si Satan.
1,000 years yung ikulong. Kaya, hindi na sila, ang mga believers, hindi na malinlang pa, hindi na sila madidisip pa habang naghahari ang Panginoon dito 1,000 years. Si Satanas naman ay ikukulong dito 1,000 years din. So, sa time na maghahari ang Panginoon, magkakaroon ng peace. Okay, magkaroon ng peace, magkaroon ng justice, at saka righteousness sa time na ito. Dahil si Satanas ay ikukulong 1,000 years dito. Basahin natin ang Revelation chapter 21 and 2. Revelation 21 and 2. Then I saw an angel coming down from heaven, holding his hand, the key of the abyss in heavy chain. He seized the dragon, that ancient serpent that is the devil or Satan, and chained him up for 1,000 years. 1,000 years. So, ang mangyayari, habang naghahari ang Panginoon, si Satanas na may ikukulong 1,000 years doon sa bottomless pit or abyss. So, matupad yung sinabi ng Panginoon na kailanman ay hindi na kayo aagawin pa ninuman. Kasi alam natin na ang gawain ni Satanas ay sirain yung plano ng Panginoon. Pero sa puntong ito, hindi niya masisira. Bakit? Siya ikukulong habang ang Panginoon ay maghahari. Siya ikukulong 1,000 years habang ang Panginoon ay maghahari 1,000 years. So, ganun po ang scenario. Kaya itong mga believing Israel, pinangakuhan ng Panginoon during His earthly ministry na time will come, sila ay hindi na madideceive. Sila ay hindi na malinlang or aagawin sa kamay ng Panginoon. So, ibig sabihin, secured sila sa lugar ito at mag-manifest ang righteousness, ang peace, and then justice sa time na maghahari ang ating Panginoon that time. So, mayroon ba silang security pag ang Panginoon ay maghahari? Yes. Malilinlang pa ba ang Israel pag ang Panginoon ay maghahari? Hindi lang. Kasi nga, ang Espiritu ng Panginoon ay ilalagay sa kanilang puso at isip. At si Satanas, aside from that, si Satanas ay ikukulong din 1,000 years habang ang Panginoon ay naghahari, kaya magkakaroon ng everlasting peace and everlasting righteousness and justice. Ganon ang mangyayari. Kaya nung in-order ng ating Panginoon, ang mga 12 apostles ay ibinigay na sa kanila kung ano yung mission at pangako sa kanila. Kaya ito ay ginagawa nila na kahit anong mangyayari, ang mga apostles ay ipinapangaral nila ang tungkol sa Panginoon. Ang tungkol sa Panginoon dahil doon sa pangako. Isa pang pangako na matutunan natin dito sa John 14, anong sabi ng ating Panginoon sa mga apostles? John 14, 1 and 2. Pakibasa. John 14, 1 and 2. Sige. Sakanin? Ilocano. Kinunan ni Jesus kadakwada sa kayo ang matanagan, kinmalilibukan. Mamati kayo ti Diyos, mamati kayo kay Kanya.
adu ti kuan to iti balay ni ama. Kag inak ng isagana ti pagyanan niyo, diyan ko may baga dito ikata kayo saan apod mo. Yan. So yung tinatawag po dyan na lugar, ito po yun. So may isang lugar na kung saan site ang mga believing o mga kingdom believers. So ito ay hinahanda ng Panginoon na pagdating ng panahon, siya ay maghahari at kasama niya ang mga apostles. Kaya pinagsabihan niya yung mga apostles, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. At yun yung lugar na yan. Kaya pagbalik niya, kaya sabi niya, ako ay babalik. Dito makakasama na niya yung mga apostles at yung mga believing Israel doon po sa millennium. Okay? Doon po sa millennium magiging makakasama ng ating Panginoon ang mga apostles at si Jesus Christ, and then yung mga believing Israel na pagdating dyan sa millennium, ay kanilang ma-experience yung pangako ng Panginoon sa mga apostles. Ayan. Kaya kung pansinin natin, more on sa Israel nakafocus ang ministry ng mga apostles. Okay, yung ministry ng mga apostles, more on nakafocus lang dito. At yung promise ng Panginoon ay nakafocus lang din sa mga Israelites. Kaya yung pangako ng Panginoon sa mga Israelites, paano kaya ang mga Gentiles? Yung outside the 12 tribes of Israel, tayo, outside the 12 tribes of Israel, tayo ba ay kasama sa promise ng Panginoon bago pa siya namatay? Wala po. Wala po. Kaya ang Panginoon nag-ordain ng isa pang apostle. Nag-ordain ang Panginoon ng isa pang apostle na itong mga Gentiles na yan ay magiging part din po sa programa ng ating Panginoon. Kung hindi nag-ordain ang Panginoon ng isa pang apostol, ang programa ng Diyos ay nakafocus lang sa Israel. Nakafocus lang sa Israel. Kaya ang Panginoon pumili ng isa pang apostol para sa mga Hintil. Dito po sa Romans 11:13. Romans 11:13. So, siya yung pinili ng Panginoon, si Pablo ang pinili ng Panginoon para sa ating mga Hintil. Hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel. Hindi natin apostol ang 12 apostol para sa Israel. Ang good news, ang Panginoon pumili ng isang apostol para sa mga Hintil. Sabi, for I speak to the Gentiles, sabi ni Apostol Pablo, for inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. So lagi nating tandaan na ang Panginoon ay nag-ordain ng isa pang apostol after His resurrection. Nung nag-ordain siya ng 12 apostles before His death para sa Israel. Pero after His resurrection, mayroon siyang inordain na isa pang apostol para sa ating mga Hintil. At ngayon, anong gospel ang ipinapangalan? Kasi
itong mga 12 apostle inordain at ipangaral itong kingdom gospel. Okay? Ipinapangaral ito yung kingdom tungkol sa paghahari. Ngayon, nung inordain itong si Apostol Pablo para maging apostol sa mga hintel, ano ang gospel ang kanyang ipinapangaral? Ang gospel na ipinapangaral niya ay grace. Ang ipinapangaral naman niya ay grace. Dito, kingdom. So magkakaiba po ang gospel of the kingdom na ipinapangaral ng mga 12 apostol at gospel of grace na ipinangaral ni Apostol Pablo. Dito sa Acts 20:24, Acts 20:24. Inaimbag adamag maipapan iti parabor ti Dios. Yes, parabor ti Dios. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received unto the Lord Jesus to testify the gospel of grace. So, ang tinanggap ni Apostol Pablo na mensahe ay ang grace. Ang tinanggap ng mga 12 apostol na mensahe ay tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. At yung content, nilalaman ng Ebanghelyong ito ay isa dito yung heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. So yun, kaya habang ipinapangaral ang gospel nito, ay nagpapagaling din sila lahat ng may mga sakit. Lahat ng may mga kapansanan na kung may namatay, buhayin. Kung may na demon possess, palayasin yung demonyo. Parehas ba ito sa gospel na tinanggap ni Apostol Pablo? Hindi. Magkaiba po. Kasi ang content ng gospel of grace ay yung mababasa natin sa 1 Corinthians 15:1-4. Ang nilalaman ng gospel of grace ay yung ginawa ni Kristo sa cross, His death, burial, and resurrection. Pakibasa yung 1 Corinthians 15. Kakabsa, kahit ko magpipalagin kada kayo tinimpag ang kasabang kada kayo na inawat kayo kay pagpatayan si titibker ipagmatiyo. Dahita ti mambilyo ay kasabang kada kayo. Isalangan na kayo na sa lipumitan nyo, nakakasig mo, barin-barin ti panamatiyo. Inyawat ko kada kayo ti karangan na inawat ko, natay ni Kristo gapo kadagiti baso tayo, kas na ilanad iti nasanto na surat. Anay tanim, ken napagumar iti mekatdungan daw, kas na ilanad iti nasanto na surat. So, yun yung content ng ipinapangaral ni Apostol Pablo, yung grace gospel, yung work ni Kristo mismo sa cross, His death, burial, and resurrection. Ayon sa binasa natin, kung ito'y paniniwalaan, ang tao'y maligtas. Sa mga 12 apostol, kung ito'y kanilang paniniwalaan na mensahe, yung tungkol sa paghahari ng Panginoon, sila din ay maliligtas. Si Apostol Pablo, ipinapangaral niya yung ginawa ni Kristo sa cross, at kung paniniwalaan, sila din ay maliligtas. Na ang tawag sa mga believers ay tinatawag body of Christ. Body of Christ. Tinatawag na body of Christ ang mga naniniwala sa Ebanghelyong ito. Hindi po hindi ka gagawing body of Christ kung ang paniniwalaan mong gospel
ay ang kingdom gospel. Ikaw ay magiging miyembro sa katawan ni Kristo kung ang paniwalaan mong gospel or ebanghelyo ay ang gospel of grace. Ngayon, saan pupunta ito? Ang mga believers sa panahon natin ngayon, ang pupuntahan naman sa langit. Okay? So, magkaiba po yan. Ang pupuntahan naman dito sa heaven. So, iba dito sa mga kingdom believers. Yan, yung mga kingdom believers, ang pupuntahan lang nila ay dito lang sa earth. Dito lang sa earth. Kaya nga ang Panginoon ay babalik siya. Ang Panginoon babalik siya para maghahari sa mga Israelites. May pagkakaiba po sa panahon ito dahil ang mga believers pupunta sa langit. Ang citizenship ng mga believers ngayon na naniniwala sa gospel of the grace of God ay sa langit. Philippians 3:20. Philippians 3:20. Our citizenship conversation is in heaven. May malaking pagkakaiba po sa mga apostles na inordain ng ating Panginoon before His death. Ang kanilang citizenship ay dito lang sa lupa. Ang kingdom nila ay i-establish ng Panginoon dito sa lupa. Pero ang good news naman, sa panahon natin ngayon, bilang believers under the dispensation of the grace of God, ang citizenship ay sa langit. So lahat ng naniniwala sa gospel na ipinangaral ni Apostol Pablo, lahat pupunta sa langit. At yung mga tao naman na naniniwala sa gospel of the kingdom during the time of Jesus Christ, ang kanilang pupuntahan ay doon lang po sa millennium, sa millennial kingdom na i-establish ng ating Panginoon dito sa lupa. So ang gospel of the grace of God, gospel of grace, pag ito'y paniniwalaan sa panahon natin ngayon, ang tao ay pupunta sa langit. Pag siya'y naniniwala, siya'y pupunta sa langit. Magbago ang kanyang citizenship. Magiging citizens in heaven. At ang salvation by grace. Ephesians 2:8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Tagapu iti parabol ti Diyos, na salakan tayo, ubulan iti pamati. Sa inyo ay salakan ti bagayo, baku iti garagid Diyo. Isabot kada kayo, ti Diyos, ti panakasalakan nyo, tapno awan ti pamipasinggalan kay Toy. So, salvation by grace. So, dapat ipangaral yung grace. Dapat ipangaral ang grace para maligtas ang tao by grace. So, pag sinasabi natin grace, ito ay totally work ng ating Panginoon. Hindi tayo yung nag-work para maligtas. Ang Panginoon ang nag-work para ang tao maligtas. So, si Apostle Paul ay inordained ng Panginoon para ipangaral ang gospel of the grace of God. Ang mga 12 apostol ay inordained ng Panginoon para ipangaral ang kingdom of God. So, mayroon pong malaking pagkakaiba ang ministry ng mga 12 apostol at saka yung ministry ni Apostle Paul. At yung apostle ng mga hintel na pinili ng Panginoon ay si Apostle Paul.
at sa kanya ipinagkatiwala ang mensahe tungkol sa parabol, sa biyaya o sa grace ng ating Panginoon. Okay. Wala ko doon sa tekang gaman. Ang kami nga mga po magandang iti ang patinggan na parabor mo ko na kami. Apo dito ngayon kami nadal mo kami namin masasawag at palubos mo ka diya po ganit puso mi iisip mi at may kare kami po na makipagyan kita. Salamat ako iti maramat mo tao nga ni Pastor Rex, ano ilang ko na kami Pastoy, nilodo, salamat ako iti biyag na kami na ikaw kadisuda ti ang nanay na biyag idisuda ti anyan nga kadaksan at na tuloy ti Pastoy nga intad mo nga kagawada mga malalabagan dito mga sa likod mo sa ako gyamon kami